Ako si Liana Santos, 34 years old, at natuklasan ko ang tunay na pagtingin sa akin ng aking pamilya mula sa isang kama sa ospital. 6 na linggo bago iyon, isinilang ko ang aking anak na babae, si Nika. Pagkatapos, isang truck ang hindi huminto sa red light sa EDSA habang pauwi ako mula sa isang late shift at nagising ako na may 3 basag na tadyang, butas na baga, at nakakast ang aking kanang braso. Ang asawa ko, si Marco, ay nasa Cebu, 6 na oras pa bago makauwi. May kailangang mag-alaga sa aking bagong silang na sanggol noong gabing iyon at ang aking ina ay 20 minuto lang ang layo mula sa ospital. Ang sagot niya, hindi. Iisa lang ang pangungusap na sinabi niya kay Marco at ang pangungusap na iyon ang dahilan kung bakit ninyo ito binabasa. Ang kapatid mo ay hindi naman nagkakaroon ng mga ganitong emergency. Ang kapatid ko ay nasa isang marangyang bakasyon sa Palawan. Ang aking ina ay nasa isang kasino. Ang ginawa ko mula sa kamang iyon sa sumunod na 3 minuto ay nagwakas sa 9 na taon at halos 25 milyong piso. At hindi pa iyon ang bahaging tuluyang gumupo sa kanila. Ang bahaging wawasak sa kanila ay pumasok sa pinto pagkalipas ng 3 oras. Isang matandang lalaki na may dalang lumang folder. At sinabi niya ang isang bagay na hindi nila inaasahang marinig ng malakas. Nagkamalay ako mula sa epekto ng anesthesia sa isang kurtinang silid sa ER. Ang unang naramdaman ko ay ang bigat at kakaibang pakiramdam ng cast sa aking kanang braso at ang plastic na ID band na mahigpit sa aking kaliwang pulso. Isang nurse ang tumatawag sa aking pangalan na tila ilang beses na niya itong inulit. Ang aking mga tadyang ay parang dinaganan ng pison ang aking dibdib. Si Marco ay nakaspeaker sa telepono sa unan, sa tabi ng aking ulo, at ang kanyang boses ay mayroong patag at maingat na tono na ginagamit niya kapag siya ay natatakot at sinusubukang huwag itong ipahalata. Liana, hindi pwedeng magtagal ang yaya ng lampas alas 11. Tinawagan ko ang nanay mo. Alam ko na bago pa niya sabihin. Ayaw niyang pumunta. Nagkaroon ng isang paghinto at sa likod ng kanyang mga salita, naririnig ko ito, mahina ngunit hindi maikakaila. Ang elektronikong tunog at ingay ng isang kasino. Ang maliit na pagdiriwang na tunog ng isang slot machine kapag ito ay nagbibigay ng panalo. Ang aking ina ay nasa Parañaque kasama ang kanyang mga amiga. Sinabi niya kay Marco na hindi siya makakapunta dahil kailangan niyang alagaan ang pusa habang ang kapatid kong si Micaela ay nasa bakasyon. Isang pusa, ang aking 6 na linggong gulang na anak, ay nangangailangan ng kasama para sa gabi at ang sagot ay isang pusa. Hindi ako umiyak. Gusto kong maintindihan ninyo ang bahaging iyon dahil inaasahan ng lahat na ang babae sa kama ng ospital ay bibigay at hindi ako ganoon. Tiningnan ko ang band sa aking pulso. Pagkatapos, inabot ko gamit ang aking kaliwang kamay ang aking telepono mula sa tray table. Marami akong dapat asikasuhin at napakagaling kong mag-asikaso ng mga bagay. Iyon naman palagi ang problema. Dapat ninyong malaman kung sino ako bago ang gabing iyon dahil ipinapaliwanag nito kung bakit ako tinatrato ng aking pamilya tulad ng kung paano tinatrato ng isang gripo ang isang baso. Lumaki ako sa isang inuupahang duplex sa Mandaluyong kung saan ang bentilador ay gumagana lang kapag gusto nito. Pinag-aral ko ang sarili ko sa isang lokal na kolehiyo sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa closing shift sa isang grocery store. Lumipat sa pamamagitan ng scholarship at pinaghirapan kong makagraduate sa isang finance program na hindi man lang maintindihan ng pamilya ko. By 30 senior financial analyst na ako sa isang malaking kumpanya sa Makati. Ako yung hinahanap nila kapag kailangang i-reconcile at siguraduhing tama ang lahat ng numbers. Nagbabasa ako ng mga spreadsheet para mabuhay. Ang mga numero ay walang paborito at hindi sila nagsisinungaling sa iyong harapan, hindi tulad ng ilang tao na kilala ko. Nagpakasal kami ni Marco noong 20 at nagpa siya kaming maghintay sa pagkakaroon ng anak dahil gusto namin at dahil palaging may kailangan muna ang pamilya. Namuhay kami ng mas simple kaysa sa aming kinikita sa isang tahimik na paraan na hindi napapansin ng sinuman. 2 kita, isang segunda manong kotse, walang utang. Iyon ang tanging dahilan kung bakit naging posible ang sasabihin ko sa inyo. Sa loob ng 9 na taon,
Nagpapadala ako sa aking mga magulang ng A230,000 bawat buwan. Hindi ko kailanman binanggit ang halagang iyon ng malakas. Hindi sa aking asawa, hindi sa aking kapatid, hindi sa kahit kanino. Sinasabi ko sa sarili ko na para iyon sa kondisyon sa puso ng aking ama at sa mortgage. Sinasabi ko sa sarili ko na ako lang ang sapat na matatag para pasanin ito. At ang pagiging matatag ay naging isang uri ng pagkakakilanlan. Sinasabi ko ito sa inyo ngayon para maintindihan ninyo. Hindi ako naging uto-uto. Ako ay naging responsable hanggang sa puntong halos mabura na ang aking sarili. May pagkakaiba doon. At noong gabing iyon, sa wakas ay natutunan ko ito. Ang unang ginawa ko ay hindi paghihiganti. Gamit ang aking kaliwang hinlalaki, kinuha ko ang numero para sa isang lisensyadong ahensya ng pangangalaga sa gabi na sinuri na namin ni Marco bago pa isilang si Nika at hindi namin kailanman ginamit. Isang babae ang sumagot sa ikalawang ring. Sinabi ko sa kanya ang aking pangalan, ang aking sitwasyon, at ang aking address sa siyam na pangungusap. Kalmadong kalmado. Kailangan ko ng isang night nurse para sa isang 6 na linggong sanggol ngayong gabi, simula ngayon. Tinanong niya kung ang sanggol ay medikal na matatag. Perpekto siya. Ako ang nasa ospital. Makalipas ang 40 minuto, isang nurse na nagngangalang Ate LV ang pumasok sa aking bahay gamit ang code na ibinigay ni Marco, naghugas ng kanyang mga kamay, at nag-text sa akin ng isang larawan ni Nika na natutulog na may kamao sa kanyang pisngi. Tinitigan ko ang larawang iyon ng matagal. Pinanood ako ng nurse sa ER. Naibaba ang telepono at marahang nagtanong kung mayroon ba akong pamilya na maaaring pumunta. Naayos na, sabi ko. Sunod, kumurap siya. Laging kumukurap ang mga tao kapag hindi mo ginagawa ang breakdown na inaasahan nila. Hindi ako nagiging malamig. Nag-aasikaso ako ng prioridad tulad ng ginagawa mo kapag ginugol mo ang iyong buong buhay na ikaw ang tanging matanda sa isang silid na puno ng mga matatanda. Ang aking anak na babae ay ligtas, mainit-init, at binabantayan. Ang aking asawa ay nasa himpapawid. Ang aking mga tadyang ay maghihilom. May eksaktong isang item na natitira sa listahan noong gabing iyon. Isa na dinala ko sa loob ng 9 na taon at hindi ko kailanman pinahintulutan ang aking sarili na galawin. At ngayon ang aking kaliwang kamay ay malaya at ang aking isip ay napakalinaw. Binuksan ko ang aking banking app. Binuksan ko ang banking app ko. Ang liwanag ng screen ang tanging ilaw sa madilim na kwarto ng ospital. Sa loob ng app, mayroong isang screen na tinatawag na recurring transfers at mayroon akong 4 na ganoon. Kabisado ko sila tulad ng pagkakakilala mo sa isang peklat. Ang pangalawa ay nagsasabing, bahay, a 60,000 para sa hulog sa bahay na pinaniniwalaan kong tinutulungan ko. Ang pangatlo ay nagsasabing, gamot ni tatay, 55,000. Ang pang-apat ay nagsasabi lamang na suporta kay Micaela, 25,000. 20,000 sa unang araw ng bawat buwan sa loob ng bayan ni Juanibo buwan. Itinakda ko ang una noong 25 anyos ako, noong gabing tumawag sa akin ang aking ama na umiiyak dahil sa isang bill sa ospital. At hindi ko kailanman pinahintulutan ang aking sarili na pagsamahin ang kabuuan dahil ang kabuuan ay parang isang pinto na hindi ko na mababalikan. Kaya't pinilit ko ang aking sarili na tingnan. Ang app ay nagkalkula ng walang pag-aalinlangan. Halos 25 milyong piso na wala sa aking buhay sa bawat tahimik na automated na pagbabayad habang sinasabi ng aking ina sa mga kamag-anak na kami ay nabubuhay sa sarili naming sikap. Pinindot ko ang cancel sa unang transfer. Lumitaw ang isang berdeng check at isang linya ng teksto na aalalahanin ko hanggang sa mamatay ako. Recurring transfer cancelled. Pinindot ko ang pangalawa. Recurring transfer cancelled. Ang pangatlo, ang pang-apat. 4 na tapik. Siguro 20 segundo. At ang 9 na taon ay bigla na lang huminto tulad ng paghinto ng isang gripo. Wala akong naramdamang tagumpay o pighati, isang kakaibang patag na kalinawan lamang. Tulad ng sandaling sa wakas ay tumugma ang isang spreadsheet. Pagkatapos, habang isinasara ko ang app,
Napansin ng aking mga mata ang isang bagay sa kasaysayan ng transaksyon na hindi ko pa na-scroll dati. Isang solong linya na nakatago sa ilalim ng label na gamot ni tatay mula sa 2 taon na ang nakalipas. Nakasulat dito, Pautang M, IAM 2000, ang inisyal ng aking kapatid. Hindi ang operasyon ng aking ama. Micaela. Nilako ang telepono at nahiga doon sa dilim. Nakikinig sa monitor na binibilang ang tibok ng aking puso at pinilit ko ang aking sarili na harapin ang tanong na iniiwasan ko sa loob ng 9 na taon. Bakit ko ito ginawa? Ang madaling sagot, ang inaalok ng mga estranghero, ay ako ay isang utu-uto na desperado sa pagmamahal. Mali ang sagot na iyon. At kung ikaw ay naging ang maaasahan, alam mo na kung bakit. Ginawa ko ito dahil sa isang punto na pagdesisyonan ko na ang pagiging kailangan ay kapareho ng pagiging ligtas. Kung ako ang pangunahing haligi, walang sinuman ang makakaalis sa akin. Naintindihan iyon ng lola ko tungkol sa akin bago ko pa man maintindihan. Ang pangalan niya ay Rosa, ina ng aking ina, isang matangkad at seryosong babae na amoy kape at langis ng makina, at hindi kailanman nagtaas ng boses para makuha ang atensyon ng isang silid. Noong taon bago siya namatay, kinuha niya ang aking kamay sa isang handaan at sinabing, "May isang taong kailangang magbantay sa pera ng pamilyang ito, at hindi iyon gagawin ng nanay mo, kaya kailangang ikaw iyon." Akala ko ang ibig niyang sabihin ay maging mapagbigay. Ngayon, iniisip ko na ang ibig niyang sabihin ay mas malapit sa pagiging mapagmatyag. Pumanaw si Lola Rosa noong nakaraang tagsibol, tahimik sa kanyang pagtulog, at masyado akong abala sa bagong pagbubuntis at isang demanding na quarter para magtanong kung ano ang kanyang iniwan o kung para kanino. Ipinagpalagay ko na ang aking ina ang nag-asikaso nito, tulad ng pag-aakala kong ang pera ko ay bumibili ng gamot ng aking ama. Ginugol ko ang isang buhay sa pag-aakala ng pinakamabuti tungkol sa mga taong hindi kailanman naging karapat-dapat dito at tinatawag ang pag-aakalang iyon na pag-ibig. Nakahiga sa kamang iyon kasama ang aking anak na babae, na 40 minuto ang layo sa maingat na mga kamay ng isang estranghero. Sa wakas, ay naunawaan ko na pinopondohan ko ang isang kwento tungkol sa aking pamilya, hindi ang aktuwal na pamilya. Ang aktuwal na pamilya ay pumili lang ng isang pusa. Tumawag muli si Marco mula sa kanyang layover at sa pagkakataong ito ay sinabi niya sa akin ang lahat ng sinabi ng aking ina, salita sa salita, dahil alam niyang gugustuhin ko ito ng salita sa salita. Tinawagan niya siya ng 9:00. Ipinaliwanag na ako ay nasa operasyon at ang sanggol ay nangangailangan ng isang tao at nakiusap na magmaneho lang siya ng 20 minuto. Bumuntong hininga siya, sabi ni Marco, ang mahabang madramang buntong hininga na ginagamit niya at sinabi sa kanya na talagang hindi niya kaya. Sa wakas ay natupad na ang pangarap na bakasyon ni Micaela at may kailangang magbantay sa pusa. At saka, si Liana ay laging nakakabangon. Pagkatapos ay sinabi niya ang linya, ang kapatid mo ay hindi naman nagkakaroon ng mga ganitong emergency. Na para bang ang truck na bumangga sa akin ay tiningnan muna ang halaga ko sa pamilya. Na para bang ang unang gabi ng aking anak na babae na wala ang kanyang ina ay maaaring maghintay hanggang matapos ang isang bakasyon. Nabasag ang boses ni Marco habang nagkukuwento. At sinabi ko sa kanya na huminga, na maayos si Nika, na maayos ako, na dapat na siyang sumakay sa kanyang eroplano. Pagkatapos naming mag-usap, binuksan ko ang Instagram na halos hindi ko ginagawa at naroon ang kwento ni Micaela sa itaas, isang kumikinang na reel ng isang turkesang pool deck at isang inuming buko, at isang caption na nagsasabing, "Living my best life finally." Isang wannabe influencer na may 11,000 followers at isang 25,000 buwanang allowance na akala niya ay nagmula sa universo. Hindi ako nagkomento. Hindi ako sumigaw sa dilim. Sa halip, binuksan ko ang aking mga mensahe at nag-type ng 3 salita sa isang contact na halos hindi ko ginagamit. Isang contact na nakasave bilang Lolo N. Sumulat ako, kailangan nating mag-usap. Ang 3 tuldok ay lumitaw halos kaagad, na para bang 9 na taon siyang naghihintay para sa eksaktong text na iyon, at marahil nga,
Inaasahan kong magre-reply si Lolo Nestor. Sa halip, umilaw ang aking telepono sa isang FaceTime mula sa gitna ng dagat at si Micaela iyon. Sinagot ko gamit ang aking kaliwang kamay at ang aking mukha ay kalahating nasa anino. At hindi niya napansin ang kisame ng ospital sa likod ko. Hindi napansin ang semento. Hindi nagtanong kung bakit ako nakahiga ng hating gabi. Ate, finally, sabi niya. Hawak ang telepono ng masyadong malapit kaya nakita ko ang kanyang sunog na ilong. Na-decline ang card ko sa spa. Super embarrassing. Naghintay ako. Pinuno niya ang katahimikan tulad ng dati. Sabi ni Mommy covered daw ako ng family account. Did you touch something ba? At naroon na. Ang buong web of lies sa isang pangungusap, ang family account. Ang kapatid ko ay tunay na naniniwala na ang 11,25,000 bawat buwan ay lumalabas mula sa isang pinagsasaluhang yaman ng pamilya, isang mahiwagang balon na pinamamahalaan ng kanyang ina. Wala siyang ideya na nagmula ito sa akin, dahil tiniyak ng aking ina sa loob ng 9 na taon na hindi niya malalaman. Tinanong ko siya ng pantay kung alam niyang naaksidente ako. Teka, ano? Nagdadrama ka na naman ba? Sa likod niya nagsimulang tumugtog ang isang acoustic band. Pwede mo bang ayusin na lang ang card? Dadating kami sa El Nido bukas at may shoot ako. Isang shoot? Sinabi ko sa kanya na titingnan ko ito na totoo. At kailangan ko nang umalis. Na totoo rin. Ibinaba ko bago siya makasagot at nahiga sa dilim na may tumutunog pa ring acoustic band sa aking mga tainga. Ang kapatid ko ay hindi malupit, hindi eksakto. Siya ay isang bagay na halos mas masahol pa. Siya ay isang taong hindi kailanman hiniling na isipin na ang balon ay may ilalim dahil walang sino man ang nagpahintulot sa kanya na makita kung sino ang nagbubuhat ng timba. Kinabukasan, inilipat nila ako sa isang regular na silid at doon nagsimulang mag-ingay ang family group chat sa tray table. Nasa isang chain ako na tinatawag na Pamilya Santos na may 100 kamag-anak dito. Karamihan ay tahimik. Karamihan ay mga tiyahin. Bihira ko itong buksan, ngunit patuloy na kumikislap ang screen at labag sa aking kalooban, binuksan ko ito. Naging abala ang aking ina. Nag-post siya 1 oras na mas maaga. Isang mahabang mensahe na nagsimula. Nalulungkot akong sabihin na nag-iinarte na naman, si Liana, at pinutol ang tulong sa kanyang naghihirap na mga magulang dahil sa sama ng loob. Isinulat niya na mahina ang kalusugan ng aking ama, na ibinigay nila sa akin ang lahat, na hindi niya alam kung paano niya sasagutin ang gamot niya ngayon. Idinagdag niya para sa mga mambabasa. Sanay naman kaming magsariling sikap, ngunit ito ay malupit. Naroon na naman ang parehong screen na kumikinang sa parehong kasinungalingan. Maliban sa pagkakataong ito, ay hindi ito ang aking bank app. Ito ay isang entablado. Nabubuhay kami sa sarili naming sikap. Sinabi ng babae ang pangungusap na iyon sa mga kamag-anak sa loob ng 9 na taon habang kinukuha ang aking mga transfer sa unang araw ng bawat buwan. Ang aking tita Carmen ay sumagot na may 3 sirang puso na emojis at mga salitang nakakahiya siya. Sinisipa ang isang maisakit na tao habang siya ay nakahandusay. Isang pinsan ang nagpadala ng praying hands. Walang sino man sa chat na iyon ang nakakaalam ng katotohanan dahil ang katotohanan ay hindi kailanman pinahintulutang pumasok sa silid. Hawak ko ang telepono at naramdaman ko ang pag-usbong ng dating ugali, ang pagnanais na ipaliwanag ang aking sarili, na pag-aanin ito, na pamahalaan ang damdamin ng lahat tulad ng pag-asikaso ko sa lahat ng iba pa. Ibinaba ko na lang ang telepono. Ang pagpapaliwanag ay ang dating ako. Ang bagong ako, na tila ba inilabas ng truck na iyon, ay gusto ng isang bagay na mas malamig at mas tumpak. Ang bagong ako ay gusto ang mga numero sa silid at alam ko kung saan eksaktong hahanapin ang mga ito. Pumasok si Marco sa aking silid sa ospital ng 11 ng umaga. Hindi ahit, maputla sa pagod, dala si Nika sa kanyang car seat at isang diaper bag sa isang balikat. Lumipad siya diretso sa bahay. Pinalitan si Ate LV. At dinala ang sanggol sa akin. Ibinaba niya ang car seat sa kama at tiningnan lang ako, ang semento at ang mga pasa sa aking panga at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sinabi ko sa kanya na huwag dahil kung magsisimula siya,
Ako rin, at mayroon pa akong dapat gawin. Itinaas niya si Nika, at inilatag siya sa aking dibdib, maingat sa mga tadyang. At sa loob ng 1 minuto, kaming tatlo ay huminga lang ng sabay-sabay na siyang tanging sandali sa linggong iyon na gusto kong balikan. Pagkatapos ay tumunog ang aking telepono at iyon ay ang aking ama, si Roy Santos, INA50, ang lalaking pinopondohan ko ang puso sa loob ng 9 na taon. Manipis at nanginginig ang kanyang boses. Ana, sabi niya, gamit ang pangalan na hindi niya ginamit mula noong maliit pa ako. Hindi ko alam na ganito nakalala. Ang pera. Ang aksidente. Hindi ko alam. Sa isang sandali, naniwala ako na gagawin niya ito. Na sa wakas ay maninindigan siya sa sarili niyang bahay. Hindi ko kailanman ginusto na pasanin mo ang lahat, sabi niya. At narinig ko siyang huminga ng malalim na parang isang taong tatalon mula sa isang bangin. Pagkatapos, sa likod niya, narinig ko ang boses ng aking ina, matalim at mababa, na nagtatanong kung sino ang kanyang kausap. Naging mahina ang linya, isang kamay sa speaker. Pagbalik niya, nagbago na ang kanyang boses. Naging patag, umatras. Kailangan ko nang umalis. Pagaling ka. At ibinaba niya. Iyon ang aking ama sa isang tawag. Isang mabuting tao na sa loob ng 40 taon ay natutunan na ang pinakaligtas na gawin sa bahay na iyon ay walang gawin. Nang hapong iyon, dinala sa akin ni Marco ang aking laptop. Inilagay ito sa rolling table at ginawa ko ang isang bagay sa mundo na hindi kailanman nabigong patatagin ang aking mga kamay. Gumawa ako ng isang spreadsheet. Gamit ang aking kaliwang kamay at maraming pasensya, nag-login ako sa aking bangko, nag-export ng 9 na taon ng mga statement at inilagay ang mga ito sa isang pivot table. Ito ang ginagawa ko para sa isang kumpanyang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Tiyak na magagawa ko ito para sa sarili kong buhay. Pinagsunod-sunod ko ang halos 25 milyong piso ayon sa kung saan talaga ito napunta. At ang larawang nabuo, cell sa bawat cell, ay hindi ang larawang ipininta ng aking ina para sa mga kamag-anak. Ang mga bayad sa hulog sa bahay, na akala ko'y sinasagot ko, ay ginawa ng 10 beses sa 9 na taon, hindi 108. Ang mga dokumentadong gastusing medikal ng aking ama, ang mga totoo, ang cardiologist at ang mga reseta, ay umabot sa humigit kumulang 3 milyong piso sa buong panahon. Kaya saan napunta ang natitirang halos 22 milyong piso? Sinala ko ayon sa lokasyon at petsa ng withdrawal, at isang kumpol ang umilaw na parang pantal. Mga cash withdrawal, daan-daan sa mga ito, halos lahat sa loob ng 2 kilometrong layo mula sa isang lugar. Tumingin ako sa mapa. Ang lugar ay Parañaque. Ang aking ina ay hindi lamang bumibisita sa isang kasino noong isang malas na gabi na kinalimutan niya ang kanyang apo. Ang aking ina ay bumibisita sa kasino na iyon sa halos isang dekada gamit ang aking pera, habang sinasabi sa isang dosenang kamag-anak na sila ay nabubuhay sa sarili nilang sikap. At isang pangalawa, mas maliit na daloy ang sumanga at tumakbo sa ibang lugar. Tuloy-tuloy at sinasadya. Taon-taon, sinundan ko ito. Ito ay humantong kay Micaela. Umupo ako pabalik hanggang sa pinapayagan ng mga tadyang at hinayaan kong sabihin ito ng mga numero dahil ang mga numero, hindi tulad ng aking pamilya, ay hindi kailanman nagsinungaling sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang eksaktong mga numero dahil gusto kong hawakan mo sila tulad ng paghawak ko sa kanila dahil lahat ng susunod ay nakasalalay dito. Mula sa halos 1.5 milyon at 3 milyon ang maaaring itugma sa totoong pangangalagang medikal ng aking ama. $7.20,000 ang dumaan sa mortgage. Nag-iwan ito ng halos 2.1 milyon na hindi maipaliwanag at nahati ito sa 2 ilog. Ang unang ilog, humigit kumulang 4 milyon sa loob ng 9 na taon, ay cash na kinuha sa maliliit at disenteng halaga, malapit sa Parañaque, kaya walang isang withdrawal ang magmumukhang problema. Ang pangalawang ilog ay tumakbo sa aking kapatid, humigit kumulang o 10 milyon, kasama ang AR 2 milyon na pautang na minarkahan bilang pautang M na inilagay sa ilalim ng operasyon ng aking ama upang itago ito sa loob ng tanging kategorya na walang nagtatanong. Isang pautang na hindi niya kailanman hinilingang bayaran.
para sa isang halaga na naging pondo para sa isang taon ng brand building, nirentahang SUV, at isang photographer sa Boracay. Ipinrint ko ang buod sa isang pahina sa bedside printer ng unit. Isang malinis na papel, ang buong 9 na taon sa 12 linya. Pagkatapos ay ipinakita sa akin ni Marco ang isa pang bagay. Nag-scroll siya sa chat ng mga kamag-anak at nag-screenshot ng isang mensahe na ipinadala ng aking ina kay Tita Carmen bago pa man mangyari ang lahat ng ito kung saan ipinagyabang niya. Kami mismo ang gumastos para sa brand ni Micaela. Ganyan ang mabubuting magulang. Kami mismo ang gumastos. Tiningnan ko ang screenshot na iyon at tiningnan ko ang aking isang nakalimbag na pahina at may isang bagay sa akin na naging napakatahimik at napakapantay. Hindi ako magpapadala ng galit na text. Hindi ako magpapaliwanag o magtatanggol. Papayagan kong pumasok ang papel sa silid sa harap ng parehong manonood na pinagpanggapang ng aking ina sa loob ng 9 na taon. At pagkatapos ay lalabas ako at hindi na kailanman popondohan ang palabas. Naayos na, sabi ko kay Marco. At sa unang pagkakataon, ang mga salita ay hindi na parang pag-aayos kundi isang hatol. Natuklasan ng aking ina na huminto ang mga transfer sa paraan kung paano niya natutuklasan ang lahat kapag ito ay nagkakahalaga sa kanya. Dumating ang unang araw ng buwan, walang pumasok na deposito, at pagsapit ng tanghali ay tumutunog na ang aking telepono na may pangalan niya sa screen. Hinayaan ko itong tumunog ng 2 beses. Sa pangatlong pagkakataon ay sinagot ko dahil ang pag-iwas ay ang dating ako. Kasing init ng bagong lutong pandesal, ang boses na ginagamit niya sa mga kamag-anak at waiter. Anak, okay ka lang ba? Nag-aalala kami sa iyo. At sa sanggol na iyan, nag-aalala. Ang babaeng pumili ng pusa. Sinabi kong nagpapagaling ako. Salamat. Nagkaroon ng isang paghinto habang inaayos niya ang kanyang posisyon at pagkatapos ay ang init ay unti-unting naging isang bagay na naririnig ko sa buong buhay ko. Napansin ko na hindi pumasok ang pera. Nagkamali ba sa bangko? Sinabi ko sa kanya na hindi ito isang pagkakamali. Katahimikan. Pagkatapos ay ang pagkakasala. Nasa tamang oras. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin ng tatay mo para sa iyo. Dinala ka namin sa bawat practice. Nagbigay kami ng bubong sa iyong ulo. Hinayaan ko siyang magsalita. Bumalik siya, tulad ng dati, sa isang sandata, na hindi kailanman nabigo sa kanya. At sinabi niya itong muli, mas malumanay ngayon, halos nasasaktan, na para bang ako ang hindi makatwiran. Alam mo, ang kapatid mo ay hindi naman nagkakaroon ng mga ganitong emergency. At naroon na, ang pangatlong beses na narinig ko ang pangungusap na iyon sa loob ng 3 araw. Maliban sa pagkakataong ito, hindi ako natinag at hindi ako nagpaliwanag. Sinabi ko lang, alam ko, Nay, at hinayaan kong mga hulugan ang mga salita ng isang bagay na hindi niya nilayon. Si Micaela ay hindi kailanman nagkaroon ng mga emergency dahil mayroon siyang ako. At ngayon si Micaela ay may na-decline na card at isang inuupahang SUV na hindi niya kayang bayaran. Sinabi ko sa aking ina na kailangan kong pakainin ang sanggol at ibinaba ko habang nagsasalita pa siya na hindi ko kailanman ginawa sa loob ng 34 na taon. Kapag nabigo ang ina, ipinapadala niya ang tiyahin. Nang hapong iyon, nag-text sa akin si Tita Carmen ng direkta na marahil ay ginawa niya lang ng 2 beses sa aking pagiging matanda, parehong beses para humingi ng pera para sa isang raffle. Ang kanyang mensahe ay isang talata ng hiniram na galit. Nandidiri ako. Ang iyong mga magulang ay halos hindi makaraos at pinutol mo sila habang may sakit ang iyong ama. Ikahihiya ka ng lola mo. Ang pamilya ay nag-aalaga sa pamilya. Binasa ko ito ng 2 beses at ang linya tungkol sa aking lola ay halos tumama sa akin dahil si Lola Rosa ang nag-iisang tao sa pamilyang iyon na hindi ko kailanman nais na biguin. Pagkatapos ay naalala ko ang aktuwal na mga salita ni Lola Rosa. May isang taong kailangang magbantay sa pera ng pamilyang ito at hindi iyon gagawin ng nanay mo. At naunawaan ko na baligtad ang pagkakaintindi ni Tita Carmen. Kaya, hindi ako sumulat ng isang talata pabalik. Hindi ko ipinagtanggol ang aking sarili o umiyak o humingi ng tawad. Ikinabit ko ang isang pahina, ang may 12 linya, at 9 na taon dito.
at nag-type ako ng isang pangungusap sa ilalim nito. Narito kung saan talaga napunta ang pera na sinasabi ng hipag mo na siya mismo ang namamahala. Ang mga withdrawal sa Paranaque ay sa kanya. Tanungin mo siya. Pagkatapos ay ibinaba ko ang telepono at pinalitan ang lampin ni Nika gamit ang isang kamay na may kalmadong hindi ko naramdaman sa loob ng isang dekada. Ang telepono ay umugong isang beses, ang maliit na ellipsis ni Tita Carmen na nagtatype. Pagkatapos ay huminto ito. Pagkatapos wala. Walang dumating na sagot. Hindi sa oras na iyon. Hindi sa araw na iyon. Inisip ko siya na nakaupo sa kanyang kusina na binabasa ang 12 linya ng mga numero na hindi niya kayang pagtalunan. Dahil iyon ang bagay, tungkol sa isang spreadsheet. Maaari mong tawaging madrama ang isang tao, ngunit hindi mo maaaring tawaging madrama ang isang hanay ng mga withdrawal. Nakaupo lang ito doon, na totoo. Ginugol ko ang aking buhay sa pamamahala ng damdamin ng pamilyang ito. Hindi ko kailanman naisip na ang pinakamabait at pinakamahirap na bagay na magagawa ko ay bigyan sila ng isang katotohanan at hayaan silang maupo dito ng mag-isa. Ang aking ina ay maraming bagay, ngunit hindi siya kailanman nauubusan ng mga galaw. Nang mabigo ang paglalambing at nabigo ang tiyahin, kinuha niya ang nag-iisang entablado na ganap niyang kontrolado. Nagtawag siya ng isang family dinner. Ang imbitasyon ay dumating bilang isang group text sa buong Pamilya Santos chain na isinulat sa paraang nagpapaawa at nagpapanggap na isang inaping ina. Magtipon tayong lahat sa linggo para salubungin si Baby Nika at linawin ang lahat bilang isang pamilya. Liana, sana ay dumating ka para malagay na natin sa likod ang hindi pagkakaunawaang ito. Isang hindi pagkakaunawaan. 5 araw matapos niyang piliin ang isang pusa kaysa sa aking bagong silang na anak, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Binasa ito ni Marco sa ibabaw ng aking balikat at sinabing, "Mahal, hindi mo kailangang pumunta. Maaari tayong manatili sa bahay kasama si Nika at hayaan silang maupo dito." At tama siya, hindi ko kailangang pumunta. Ngunit alam ko kung para saan talaga ang linggo. Hindi ito para salubungin ang aking anak na babae. Ito ay para ilagay ako sa isang silid na puno ng mga kamag-anak at pilitin akong ibalik ang pera. Para isadula ang pagkakasundo hanggang sa sumuko ako tulad ng dati. Gusto niya ng manonood para sa aking pagsuko. Kaya't nagpa siya akong bigyan siya ng manonood, hindi lang ang pagsuko. Pupunta kami, at naramdaman kong sumara ang bitag sa paligid ng nagbitag. Pagkatapos ay gumawa ako ng isa pang tawag kay Lolo N. At nag-usap kami sa loob ng 40 minuto at sa dulo nito ay tinanong niya ako ng isang tanong sa kanyang tuyo at magaspang na boses. Gusto mo ba ng tahimik o gusto mo ng totoo? Tiningnan ko si Nika na natutulog sa liko ng aking mabuting braso sa maliit na buhay na muntik ko nang makaligtaan dahil sa pagpopondo sa isang kasinungalingan. Totoo, sabi ko. Kung gayon, dadalhin ko ang folder, sabi niya. Hindi ko tinanong kung ano ang nasa loob nito. Isang bahagi ng akin ay alam na ito ang magiging bagay na wawakasan ito ng tuluyan. Kailangan kong bumalik ng ilang oras sa bahaging ipinangako sa iyo ng pamagat dahil nangyari ito bago ang hapunan at ito ang bisagra. Ang buong kwento ay umiikot dito. 3 oras matapos kong kanselahin ang mga transfer na iyon, noong gabi ng aksidente habang nasa himpapawid pa si Marco, dahan-dahang bumukas ang pinto ng aking silid sa ospital at pumasok ang aking lolo. Si Nestor, 78, ama ng aking ina, sa isang plansadong polo shirt, maingat na gumagalaw gamit ang isang tungkod na halatang kinaiinisan niya. Hindi ko sinabi sa kanya kung saang ospital. Tinawagan niya ang 2 ospital sa lugar hanggang sa mahanap niya ako. Sa ilalim ng kanyang malayang braso, dala niya ang isang makapal na Manila folder, malambot at gasgas sa mga sulok dahil sa katagalan, na tinalian ng 2 krus na goma na naging marupok at maputla. Inilagay niya ito sa paanan ng aking kama, tulad ng isang taong naglalagay ng isang bagay na mabigat na matagal na niyang dinala, at tiningnan niya ako, ang semento, at ang mga pasa, at gumalaw ang kanyang panga. Sinabi ng nanay mo na nagkaroon ka ng maliit na banggaan, sabi niya. Lumampas ako sa 3 exit bago ko siya pinaniwalaan. Pagkatapos ay umupo siya sa vinil na upuan, ipinatong ang kanyang mga kamay na may mga batik sa ulo ng tungkod,
At sinabi ang bagay na maririnig ko sa aking isipan sa buong buhay ko. Alam ko, palagi kong alam. Tinanong ko siya kung ano ang alam niya. Tumingin siya sa folder. Hindi sa akin. Tungkol sa pera. Lahat ng 9 na taon nito. Tungkol sa kung saan ginugugol ng nanay mo ang kanyang mga hapon. Tungkol sa kung ano ang sinabi niya sa pamilyang ito habang dinudugo mo ang iyong sarili. Tinapik niya ang folder ng isang beses. Pero hindi ngayong gabi. Sapat na ang dinadala mo ngayong gabi. Gagawin natin ito ng maayos sa harap ng lahat, kung saan hindi siya makakatakas sa gilid na pinto. At tama siya. May mga katotohanan na bibilang lamang kung sasabihin sa isang buong silid. Bago siya umalis noong gabing iyon, binigyan ako ni Lolo Nestor ng isang piraso nito dahil sinabi niya na hindi ako dapat pumasok sa linggo nang walang alam. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa aking lola. Si Lola Rosa, ang kanyang asawa sa loob ng tipat 1 taon, ay hindi lang basta tahimik na pumanaw tulad ng sinabi sa akin. Sa kanyang huling taon, nagsimula siyang maghinala. Napansin niya ang paggasta ng aking ina, ang bagong kotse, ang usapan tungkol sa kasino. Hindi na niya ito itinago at nagsimula siyang magtanong ng tahimik kung saan talaga nagmumula ang tulong ng pamilya. Isang gabi ay kinausap niya si Lolo Nestor at sinabing, may isang taong sumusuporta kay Linda at hindi tayo iyon. Alamin mo kung sino. Matagal-tagal din bago niya nalaman. Matanda na siya at ayaw ng bangko na makipag-usap sa kanya. Ngunit si Lolo Nestor ay ginugol ang 40 taon sa pamamahala ng mga libro ng isang rancho at alam niya kung paano sundan ang isang numero. Nahanap niya ako. Nahanap niya ang 9 na taon ng isang apong tahimik na nagpapadala ng kanyang buong kita sa isang butas na patuloy na hinuhukay ng kanyang ina. Gusto ni Lola Rosa na ayusin ito bago siya pumanaw. Sinabi niya na naubusan siya ng oras, kaya ginawa niya ang susunod na pinakamagandang bagay. Ngunit sinabi niya sa akin na ginugol ni Lola Rosa ang kanyang mga huling malinaw na buwan, kasama ang isang abogado, at na anumang inilagay niya, ay may pirma niya at ng kanya, at na naniniwala ang isang abogado sa Quezon City na mananatili ito. Sa estado natin, sabi ni Lolo Nestor, ang isang trust na tulad ng ginawa namin ni Rosa ay maaaring iset up sa paraan na ginawa namin at ginagawa nito ang sinabi naming gawin. Tumayo siya. Kinuha muli ang folder sa ilalim ng kanyang braso at huminto sa pinto. Hindi siya nahihiya sa iyo, Liana. Ano man ang sabihin ng nanay mo sa linggo, pinagkatiwalaan ka ng lola mo ng lahat. Iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili niya. Pagkatapos ay umalis na siya at hindi na ako nakatulog. Isang araw bago ang hapunan, dumaan si Lolo Nestor sa bahay para tingnan ako at tinanong ko siya ng tanong na bumabagabag sa akin sa buong buhay ko. Bakit si Micaela? Bakit ginugol ng aking ina ang 30 taon na tinatrato ang isang anak na babae na parang isang premyo at ang isa ay parang isang kagamitan? Tahimik siya sandali habang iniikot ang kanyang tasa ng kape. Kailangan mong maintindihan kung paano siya pinalaki ni Rosa, sabi niya. At naghanda ako dahil mahal ko si Lola Rosa at ayokong maging komplikado siya. Si Rosa ay isang matigas na babae. Makatarungan sa karamihan, ngunit matigas. At mayroon siyang paborito. At hindi iyon ang nanay mo. Ito ay ang tito mong si Danny. Nawai sumalangit siya. Lumaki si Linda na siya ang nag-aasikaso ng mga bagay habang si Danny ang nakakakuha ng pagmamahal. Naramdaman kong umikot ang sahig dahil alam ko ang papel na iyon. Nabuhay ako sa papel na iyon. Kaya nang ipanganak ka ni Linda, patuloy ni Lolo Nestor, at ikaw ay naging matatag, tahimik at may kakayahan, tulad ng kailangan niyang maging. Isang bagay sa kanya, ang hindi makayanan ito. At nang dumating si Micaela na maingay, nangangailangan at masayahin, sa wakas ay naging ina si Linda ng paborito. Sa halip na ang nakalimutan, nagawa niyang gawin para kay Micaela ang hindi ginawa ng sinuman para sa kanya. Ibinaba niya ang tasa. Hindi ito isang dahilan. Ito lang ang hugis nito. Umupo ako kasama niyon. Ang aking ina ay hindi isang kontrabida sa teleserye. Siya ay isang babae na naging hindi minamahal na haligi sa bahay ng kanyang sariling ina. At sa halip na sirain ang pattern,
Ipinasa niya ito sa akin at kinoronahan ang aking kapatid sa kanyang sariling imahe. Ang kasino, sabi ni Lolo Nestor, ang tanging lugar kung saan naramdaman niyang maaaring manalo siya ng isang bagay na hindi niya kailangang paghirapan sa pamamagitan ng pagiging kapaki-pakinabang. Naiintindihan ko siya ng lubusan at tapos na rin ako. Noong gabing iyon, nagpasya ako kung ano eksakto ang magiging linggo at kung ano ang hindi. Hindi ito magiging isang sigawan. Napanood ko ang aking ina na manalo ng 1,000 sigawan. Siya ay isang birtuoso ng lakas ng boses. At sa sandaling itaas ko ang aking boses, ibibigay ko sa kanya ang papel na gusto niya. Ang hysterical, walang utang na loob na anak na may 100 saksi para kumpirmahin ito. Kaya, hindi ko siya bibigyan ng ingay. Bibigyan ko siya ng papel. Narito ang hindi pagkakapantay-pantay na gusto kong mapansin mo dahil ito ang buong susi. Ang tanging sandata ng aking ina ay mga salita, kasinungalingan na sinabi ng may lambing, at pagkakasala na inihatid sa takdang oras, at isang kwentong isinadula para sa mga kamag-anak. Ang aking mga sandata ay isang nakalimbag na pahina, isang screenshot sa telepono ng aking asawa, at isang folder sa maingat na mga kamay ng aking lolo. Siya ay sisigaw. Maglalagay ako ng mga dokumento. Siya ay magpapanggap. Hahayaan kong masaksihan ang mga numero. Nakikipagkalakalan siya sa pakiramdam. At sasagutin ko, sa katunayan, sa harap ng eksaktong manonood na tinipon niya, para ipahiya ako. Sinabi ko kay Marco ang plano sa kusina habang natutulog si Nika. Hindi ako makikipagtalo sa kanya, sabi ko. Pupunta ako. Ilalagay ko ito sa mesa. At hahayaan kong magsalita ang papel. Tinanong niya kung sigurado akong mananatiling kalmado alam ang ugali niya. Inisip ko ang bawat hapunan na nilunok ko, bawat tseke na ipinadala ko, bawat oras na inasikaso ko ang kanyang damdamin sa halip na sabihin ang isang katotohanan. Kalmado ako sa buong buhay ko, sabi ko. Isang araw, huminto lang ako sa pagiging tahimik din. Magkaibang bagay iyon. At kinailangan ng isang truck, isang semento, at isang lolo na may folder para ituro sa akin ang pagkakaiba. Inilagay ko ang isang nakalimbag na pahina sa diaper bag ni Nika sa ilalim ng mga wipes kung saan walang mag-iisip na tumingin. Bumalik si Micaela mula sa bakasyon noong Sabado. At tinawagan ako mula sa airport. At sinabi sa akin ng tawag ang lahat tungkol sa kung gaano kaunti ang nagbago sa kanyang mundo habang ang sa akin ay muling itinayo mula sa pundasyon. Okay, so medyo nasira ang bakasyon, anunsyo niya. Bago mag-hello, bago magkumusta ka? Ginugol ko ang buong oras na stress sa card ko. Alam mo ba kung gaano nakakahiya na ma-decline sa harap ng mga tao? Hawak ko ang telepono at tumingin sa aking anak na babae at walang sinabi na kinuha niya bilang pahintulot na magpatuloy. Sabi ni nanay, nagkaroon ka raw ng meltdown at itinigil mo ang pera ng pamilya. Na okay lang, magkaroon ka ng iyong damdamin, ngunit mayroon akong launch na darating at literal na hindi ako makakilos ng walang account. Kaya, pwede mo bang ayusin ito bago ang hapunan bukas para hindi na natin kailangang gawin ang isang buong bagay? Ayusin ito bago ang hapunan, na para bang ang aking muntik na pagkamatay at ang pag-abandona sa aking bagong silang na anak ay isang baradong alulod na nakakaabala sa kanyang content calendar. Tinanong ko siya nang tahimik ng isang tanong. Micaela, saan sa tingin mo nang gagaling ang perang iyon? Nagkaroon ng isang paghinto, ang unang tunay na paghinto na narinig ko mula sa kanya. Mula kina nanay at tatay, sabi niya, ngunit lumabas ito na may kaunting pagtaas sa dulo. Isang tanong na nagkukunwaring sagot. Ang unang lamat ng pagdududa na narinig ko sa boses ng aking kapatid, bagay ito ng pamilya. Sinabi ko sa kanya na magkikita kami bukas at hahayaan ko siyang lutasin ito ng mag-isa dahil may mga bill na kailangan mong basahin mismo bago mo paniwalaan. Hindi pa niya alam, ngunit malapit na niyang malaman kung sino ang pumipirma sa kanyang buhay sa loob ng 9 na taon sa isang silid kainan na puno ng mga kamag-anak na walang card na madedecline at walang kwentong natitira para pagtaguan. Linggo, nagmaneho kami papunta sa bahay ng aking mga magulang, ang bahay na may mortgage na pinaniniwalaan kong binabayaran ko, at umupo ako sandali sa kotse sa driveway, nag-iipon ng lakas.
Suot ko pa rin ang semento at sa aking pulso, ang ID band ng ospital ay nakakabit pa rin. 5 araw na ngayon, naging malambot at kulay abo. Itinago ko ito ng sadya. Tinanggal ko ito sa wakas sa kotse at inilagay ito sa bulsa ng aking coat dahil gusto ko itong dala ko, isang maliit at matigas na piraso ng patunay kung nasaan ako noong gabing pinili ng aking ina ang isang pusa. Dala ni Marco ang car seat ni Nika sa kanyang kanang kamay. At mula sa gilid ng kalsada sa likuran namin, ay dumating ang mabagal at maingat na tapik ng isang tungkod, at naroon si Lolo Nestor sa kanyang panglinggong flannel. Ang lumang Manila folder na nakasuksok sa ilalim ng kanyang braso, na may malutong na krus na goma. Ipinilit niyang dumating ng hiwalay para hindi kami makita ng aking ina na magkasamang dumating at maghanda. "Handa ka na?" Tanong niya sa akin sa beranda. Sa bintana sa harap, nakikita ko silang lahat na nagtipon. Si Tita Carmen at 2 sa aking mga pinsan. Ang aking ama sa kanyang upuan. Ang aking ina na gumagalaw sa gitna nila. Naglalagay ng kape at nagpapanggap na nasasaktang hostess. Reyna ng isang kaharian. Na pinondohan ko ng hindi man lang kinoronahan dito. Si Micaela ay nakaupo sa braso ng sofa. Nag-scroll sa kanyang telepono, sunog sa araw, walang kamalay-malay. "Handa na ako," sabi ko, at sinadya ko ito sa paraang hindi ko pa nagawa dati. Itinulak ni Lolo Nestor ang pinto gamit ang ulo ng kanyang tungkod at pumasok kami mula sa lamig. Ang 3 henerasyon na pinakagusto ng aking ina na hindi magsama sa isang silid na may dalang sanggol, semento, ID band at isang folder. Huminto ang usapan. Lumingon ang aking ina na may hawak na pitsel ng kape. At ang kanyang ngiti ng pagbati ay nasa lugar na. At nagsimula ang gabi. Ang aking ina ay, bibigyan ko siya nito. Isang mahusay na artista. At malakas siyang nagsimula. Ibinaba niya ang kape. Idiniin ang isang kamay sa kanyang dibdib. At tumawid sa silid patungo kay Nika, na may mga mata ng kumikinang para sa manonood. "Oh, narito na ang apo ko," sabi niya. Umaabot at inilayo ni Marco ang car seat, malumanay ngunit hindi natitinag, at ang pag-abot ay naging isang pag-flutter at pagkatapos ay naging unang eksena. Lumingon siya sa mga kamag-anak, hindi sa akin. Sobrang saya ko na nandito tayong lahat dahil ito na ang pinakamahirap na linggo ng buhay ko. Buhay niya. Ang linggo na ginugol ko sa isang kama sa ospital ay ang pinakamahirap na linggo ng kanyang buhay. Sinabi niya sa kanila, nanginginig ang boses sa tamang oras, na ang kanyang anak na babae ay nagdusa ng isang maliit na aksidente, salamat sa Diyos, at ginamit ito bilang isang dahilan para putulin ang tulong sa kanyang naghihirap na mga magulang, na iwanan sila sa kanilang katandaan dahil sa isang inimbentong sama ng loob. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Tumango si Tita Carmen, bagaman napansin kong hindi siya makatingin sa akin, at alam kong ang aking 12 linya ay nasa isang lugar sa likod ng kanyang isipan. Ang aking ama ay nakatitig sa kanyang mga kamay. Tumingin si Micaela mula sa kanyang telepono, nalilito. Nararamdaman na ang script ay may bahagi para sa kanya na hindi niya na-rehearse, at pagkatapos ay ibinigay ng aking ina ang kanyang pangwakas. Ang linya na ginamit niya upang manalo sa bawat silid sa loob ng 30 taon. Sa wakas ay humarap sa akin na may basa, nasasaktang mga mata, isang boses na perpektong nakatono upang magpaawa sa lahat. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ang kalupitang ito. Ang kapatid mo ay hindi naman nagkakaroon ng mga ganitong emergency. Ang ika-4 na beses, sa mainit at masikip na silid na iyon na may lahat na nanonood. Ibinigay niya sa akin ang eksaktong pangungusap na ginamit niya para iwanang mag-isa ang aking bagong silang na anak. At wala siyang ideya na kakarga lang niya ang baril at ipinasa ito sa akin na hawak ang hawakan. Hinihintay ng silid na umiyak ako o sumigaw o gumuho. Wala akong ginawa sa mga iyon. Inabot ko sa diaper bag sa ilalim ng mga wipes at kinuha ang isang nakatiklop na papel. Hindi ako tumayo at nagsalita. Binuklat ko ang isang pahina, inunat ito sa aking hita gamit ang aking isang mabuting kamay at inilagay ito sa mesa ng kainan sa gitna ng silid kung saan tumama ang ilaw mula sa ilawan dito. Pagkatapos ay sinabi ko sa parehong pantay na boses na ginagamit ko para magpresenta ng isang quarterly forecast. Tama ka, Nay. Si Micaela ay hindi kailanman nagkakaroon ng mga ganitong emergency. Gusto kong ipakita sa lahat kung bakit.
Ipinadulas ko ang pahina sa gitna. Ito ang bawat pisong ipinadala ko sa pamilyang ito sa loob ng huling 9 na taon. Halos 25 milyong piso. Ang silid ay naging napakatahimik. Sumandal si Tita Carmen sa kabila ng kanyang sarili. Ang mga nasa itaas ay totoo. 3 milyon para sa puso ni tatay, sa kanyang cardiologist, sa kanyang mga reseta, a 720,000 para sa mortgage na ito. Hinayaan kong umupo iyon ng isang sandali. Ang natitira ay ang bahagi na sinasabi ni nanay sa inyong lahat na siya mismo ang namamahala. Hinawakan ko ang pahina ng bahagya, hindi para sa drama, para lang gabayan ang kanilang mga mata. 14 milyong piso sa cash na na-withdraw sa loob ng 9 na taon. Halos lahat nito sa loob ng 2 milya mula sa kasino sa Parañaque. Isang maliit na tunog ang umikot sa silid, isang paghinga, ang tunog ng isang kwentong nabibiyak, at 7 milyong piso kay Micaela, kasama ang 2 milyong piso na minsan ay inilagay sa ilalim ng operasyon ni tatay para walang magtanong tungkol dito. Dahan-dahang tumaas ang ulo ng aking kapatid. Doon galing ang pera ng card mo, Mika. Sabi ko ng malumanay, dahil wala sa mga ito ang una niyang kasalanan. Galing ito sa akin. Ang pagganap ng aking ina ay wala nang mapupuntahan. Ang mga luhang ipinatawag niya para sa simpatya ay ngayon ay mga luha na lang sa isang mukha na nahuli sa isang buong silid, at ang kanyang kamay ay nanginginig sa paligid ng wala. Tiningnan ko siya at hindi ko itinaas ang aking boses kahit kaunti. Naayos na, sabi ko. 3 araw ng pighati at 9 na taon ng katahimikan ay nagsiksikan sa dalawang salita, at lumapag ito sa silid na iyon na parang isang martilyo ng hukom. Binuksan ng aking ina ang kanyang bibig at pinanood ko siyang abutin ang nag-iisang tool na natitira sa kanya. Natawagin akong sinungaling, magnanakaw, isang madrama at walang utang na loob na anak. Upang ilibing ang 12 totoong linya sa ilalim ng isang pagguho ng damdamin tulad ng dati. Nakarating siya hanggang sa, iyan ay baluktot. Binaluktot mo ang lahat. Kami ng tatay mo ay hindi kailanman. At doon inilagay ng aking lolo ang kanyang tungkod laban sa mesa at inilatag ang Manila folder sa tabi ng aking isang pahina. Ang mga malutong na goma ay kailangang suyuin para matanggal. Matagal na silang nandoon, kaya't nag-iwan sila ng mga uka. Binuksan niya ito gamit ang hindi nagmamadaling mga kamay ng isang taong naghintay ng 1 taon para sa eksaktong sandaling ito. At nagsalita siya sa unang pagkakataon, mula nang pumasok kami sa tuyo at magaspang na boses na iyon, na kahit papaano ay pumuno sa silid ng higit pa sa mga luha ng aking ina. Alam ko. Palagi kong alam. Sinabi niya ito sa mga kamag-anak, hindi kay Linda. Alam din ni Rosa. Sa huli, pinahanap niya sa akin. Inilabas niya ang isang stapled na dokumento, makapal, opisyal, pangalan ng isang law firm sa Quezon City sa cover page. Ito ang trust ng lola mo at akin. Noong nakaraang tagsibol, inilipat namin ni Rosa ang karamihan sa aming ari-arian dito. Ang lupa, ang bahay na ito, na nakatayo sa aming lote at palaging ganito, ang mga account. Sinabi niya ito kung saan makikita ng lahat. Hindi ito mapupunta kay Linda. Si Linda ay hindi namamahala ng kahit 1 piso nito. Tiningnan niya ang aking ina noon, at walang kalupitan dito, isang pagod na huling kalinawan lamang. Ipinamana namin ito kay Liana at sa sanggol. Mayroong isang pondo para sa pag-aaral ni Nika. Ang natitira ay nasa trust. Sa paraang gusto ni Rosa kung saan hindi ito maisusugal. Tinapik niya ang pabalat. Sabi ng abogado ko, mananatili ito. Tiniyak namin na, mananatili ito. Ang mukha ng aking ina ay gumawa ng isang bagay na hindi ko pa nakikita. Ang maskara ng nasasaktang matriarka ay basta na lang nahulog, at sa ilalim ay purong takot dahil ang bahay na kinatatayuan niya, ang kaharian na pinamumunuan niya. Ang kwentong sinabi niya sa loob ng 30 taon ay kakabigay lang sa isang stapled na dokumento na may 2 pirma sa anak na babae na iniwan niya sa isang kama sa ospital. Ang silid ay hindi tumingin sa akin. Ang silid ay tumingin sa kanya. Ang sumunod na nangyari ay ang bahaging laging inaasahan ng mga tao na magiging isang paghingi ng tawad at hindi kailanman. At gusto kong maging handa ka. Para doon tulad ng nais kong naging handa ako. Ang aking ina
ay hindi nagsabing siya ay nagsisisi. Dumaan muna siya sa lahat ng iba pa. Humagulgol siya ng biglaan. At nang hindi lumambot ang silid, lumingon siya sa aking ama. Roy, hahayaan mo ba silang gawin ito sa akin? Ito rin ay gulo mo. Ang operasyon, lahat ng ito, natigilan ng aking ama. Sa isang sandali, ang parehong sandali na nasilayan ko sa telepono, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa akin at bumuka ang kanyang bibig at naisip ko, ito na, dito na siya sa wakas maninindigan. Tama si Liana, sabi niya, halos isang bulong. Linda, ang kasino, alam mong naging, at ang ulo ng aking ina ay bumaling sa kanya at ang tingin na ibinigay niya sa kanya ay 40 taong gulang. At huminto siya. Huminto siya at muling tumingin sa kanyang mga kamay. At iyon ang huling salita ng aking ama sa paksa. At naramdaman kong pinakawalan ko siya ng malumanay para sa kabutihan. Ang aking ina, na inabandona kahit ng kanyang karaniwang katahimikan, ay bumaling sa galit. Magsisisi ka dito, sabi niya sa akin. Natutuyo na ang mga luha dahil hindi naman sila totoo. Lalabanan ko ang trust na iyan. Hindi mo basta-basta makukuha ang bahay ng isang tao. Sumagot si Lolo Nestor bago ako. Kasing banayad ng gatas. Hindi kailanman naging iyong bahay, Linda. Ito ay sa nanay mo, at ang mga bagay na ito, halos hindi sila umaabot sa korte kapag malinis ang papeles. Halos hindi. Maingat siya sa salita, isang tapat na tao. Kahit ngayon, si Micaela ay umiiyak ng totoong luha sa sulok. Hindi para sa akin, kundi sa dahan-dahang pagkatanto ng isang dalaga na may ilalim ang balon at nakatayo siya sa taong nasa ilalim nito. Kinuha ko ang aking pahina. Mayroon pa akong isang bagay na dapat gawin. At ito ang pinakamadaling bagay sa lahat. Dahan-dahan akong tumayo dahil hindi pa rin pinapayagan ng mga tadyang ang drama kahit na hinihingi ito ng sandali. At kinuha ko ang car seat ni Nika mula kay Marco at hinawakan ito sa aking kandungan sandali. Inabot ko sa bulsa ng aking coat at kinuha ang malambot na kulay abong hospital band na suot ko sa loob ng 5 araw. At wala akong sinabi tungkol dito. Ikinabit ko lang ito sa hawakan ng car seat ng aking anak na babae at hinayaan itong manatili doon. Isang maliit na pangit na piraso ng patunay kung saan makikita ko ito sa tuwing bubuhatin ko siya. Hindi ang bank app, hindi ang spreadsheet, hindi ang folder. Ang maliit na band na iyon ang buong kwento. Ang gabi na muntik na akong mamatay at tiningnan ng aking pamilya ang isang schedule ng bakasyon. Nagsasalita pa rin ang aking ina. Ang mga banta ay nagiging pakiusap na ngayon. Liana, anak, maaari nating ayusin ito. Pamilya tayo. Ngunit ang kanyang boses ay huminto na sa pag-abot sa akin. Tulad ng isang kanta na humihinto kapag sa wakas ay umalis ka na sa silid kung saan ito tumutugtog. Lumingon ako kay Tita Carmen na namutla at tumahimik at sinabi ko ng walang init. Salamat sa pagbabasa ng mga numero. Tita Carmen, alam kong sasabihin mo sa lahat ang katotohanan. Hindi ito isang banta. At tumango siya. Pagkatapos ay tiningnan ko ang aking ama sa huling pagkakataon at nagtama ang aming mga mata at binigyan ko siya ng isang maliit na tango na nangangahulugang naiintindihan ko at okay lang at aalis pa rin ako. Kinuha ni Marco ang diaper bag. Kinuha ni Lolo Nestor ang kanyang folder at tungkod at ang 3 henerasyon na pinakagusto ng aking ina na hindi magsama sa isang bubong ay lumabas pabalik sa malamig na gabi at isinara ko ang pinto sa likuran namin gamit ang aking mabuting kamay ng malumanay dahil ang pagbagsak nito ay nangangahulugan na may gusto pa rin ako mula sa mga tao sa kabilang panig. Wala na. Sarado na ang account. Narito kung paano ito natapos. Dahil alam kong gusto mong malaman, nanatili ang trust. Tumawag ang aking ina sa 2 abogado at pareho silang nagsabi ng parehong bagay. May malinis na papeles si Lolo Nestor at ang isang may kakayahang nagbigay ay napakahirap labanan at ang mga banta ay tahimik na huminto. Siya at ang aking ama ay nakatira pa rin sa bahay dahil pinapayagan sila ng trust na manatili doon habang buhay sila. Hindi ko ugali na palayasin ang isang matandang lalaki na may masamang puso sa kalye anuman ang halaga ng kanyang katahimikan sa akin. Ngunit ang Paranaque ay hindi na tumatakbo sa aking kita.
at ang isang kasino na walang sariwang pera ay isang malungkot na silid lamang na may karpet. Nakatanggap si Micaela ng trabaho, isang tunay, sa isang marketing firm na walang pakialam sa kanyang bilang ng mga follower. At ang huling narinig ko, dahan-dahan niyang natutunan na ang isang launch na pinopondohan mo mismo ay iba ang pakiramdam kaysa sa isa na pinopondohan ng iyong kapatid. Nag-text siya sa akin isang beses, pagkalipas ng ilang buwan, 3 salita lang, saan napunta? At ipinadala ko sa kanya ang parehong isang pahina na inilagay ko sa mesa at hindi na siya sumagot, ngunit hindi na rin siya humingi sa akin ng pera. Sinabi ni Tita Carmen sa lahat ang katotohanan, eksakto tulad ng alam kong gagawin niya, at ang family chat ay naging napakatahimik sa loob ng mahabang panahon. Tumatawag minsan ang aking ama, ngunit kapag nag-iisa lang siya sa kotse, at palagi kong sinasagot ang mga tawag na iyon. Si Ate LV, ang night nurse, ay nanatili ng 2 linggo habang naghihilom ang aking mga tadyang at nagpapadala pa rin siya ng card kay Nika sa kanyang kaarawan. At ibinenta ni Lolo Nestor ang kanyang lugar sa kabilang bayan at lumipat sa isang maliit na inuupahan 10 minuto mula sa amin kung saan siya pumupunta para sa hapunan tuwing linggo at dinadala ang folder sa bawat oras at inilalagay. Ito sa aking bookshelf at sinasabing, kung sakaling may makalimot, kung may isang bagay akong natutunan mula sa isang kama sa ospital, isang folder, at 4 na tapik sa isang banking app, ito iyon. Ang mga taong pumupuri sa iyo sa pagiging matatag ay karaniwang pinapangalanan lamang ang taong tahimik nilang napagdesisyonan na hindi na nila kailangang pasanin. At ang araw na huminto ka sa pagiging kanilang bangko, ay ang araw na sa wakas ay magiging isang bagay kang mas mabuti. Na para sa akin ay simpleng pagiging isang ina sa aking sariling anak na babae, sa halip na isang magulang sa lahat ng tumangging maging matanda. Iyon ang aking kwento. 9 na taon, isang folder, at ang katotohanang inilibing ng aking buong pamilya.